Bakit ganoon mga kabola? Parang talong-talo na ang US basketball shoes sa styling compared sa Chinese shoes. Tingnan nyo naman ito. As a coach, hindi lang tayo concerned sa mga winning plays, but pati sa safety at well-being ng mga players natin. That's why we only recommend equipment na affordable, effective, at safe para sa kanila. Hi mga kabola, this is Coach R, your basketball analyst and sports equipment reviewer. Today, mag-unboxing tayo. So as you know, I do shoe reviews of Chinese basketball shoes. So medyo kakaiba to ngayon because this is not a Chinese basketball shoe. It's an Adidas. Ang gusto ko sanang mangyari is to compare yung mga US budget shoe versus the Chinese budget basketball shoes. Same lang ba? Mas maganda ba US? May laban ba yung China? Let's go! Ganda ng box. Ito maroon. Pag-UP yata ito. Yan, labasan natin. Ready na ba kayo? 1, 2, hop! Lipat. Testing lang. Okay, lang. Ito na. Shanan! Yan. So, sa tag, it's Adidas Dame Certified 2. Damian Lillard. Ito yung budget line niya. No? Meron ng Dame Certified 3. No? Kakalabas lang yata last month. So ito yung previous model. No? Kaya sale siguro kasi naglabas sila ng bagong model. No? Ang regular price ito, if you can see sa baba muna natin, sa tag, it's 5.3, no? But I got it at 50 or 60% off. I think it's 50, sorry. I think 50. So 2.6. Not bad, no? Not bad. First impression, parang bulky Kasi sanay ako rin sa mga shoes na medyo lightweight. Ito maraming padding. Mabigat siya actually. Medyo mabigat siya. And wide ang feet to. So hopefully magkasya to sa akin. I got the gray colorway kasi nga pag tinamad na ako mag-basketball or tapos na hindi ka na, I sometimes use it kasi panlakad. Kasi yung basketball shoes, maganda yung cushioning. So hindi ka na kailangan bumili ng Skechers or yung bago ngayon, yung On Cloud. Itong mga basketball shoes pwede na to na maganda yung cushioning panlakad, especially pag may plantar fasciitis ka. So ito, yung 360 natin, likod, harap, and sole. Yung sole niya parang yun sa Jeremy Linden, yung parang wavy. No? Nakasangkapit yan pag ganyan. Yung cushioning niya parang all around naman, no? Parang all around siya. Ito lang, wala akong nakikita masyadong TPU plate or actually wala nga, no? So we'll try this. Siguro sa next game, subukan ko to. And compare ko yung experience ko dito sa Adidas versus sa Chinese basketball shoes ko. Yung feedback ko dito sa Dame Certified 2.0, nakita nyo ba? Okay. Nag 2 games ako, pick-up games. Initially, kala ko mabigat, no? Very bulky kasi yung shoes, no? Ano siya, makapal. Kapal yung rubber. And very wide yung orientation ng shoes, no? So, yun yung unang akala ko, mabigat or pagod yung pa ko. So, after more than 1 hour of playing, hindi naman. So, that's a good point for the shoe.
Second, ang tingin ko kasi, so if I can remove the shoe, parang walang TPU plating, no? Puro ano lang, rubber support lang, no? Unlike dun sa mga Chinese na budget shoe, punong-puno ng TPU plating, kahit budget shoe line lang. So, doon, medyo negative yung shoe na to. Traction is okay, no? Maganda yung sole pattern nito. Makapit. So, par lang siya with Chinese branded shoes. Comfort, siguro dito lamang yung Adidas versus the other Chinese basketball shoes. Although Anta has basically the same amount or level of comfort din, no? So, yung cushioning niya, maganda, no? Siguro sa looks, although na-judge na rin natin yun doon sa first video natin, talo siya doon sa Chinese branded shoe. It doesn't look that stunning or attractive, no? Parang siyang, kumbaga parang workhorse lang. Basketball ka lang. Pero hindi siya pwedeng pamporma talaga. Nakita ko yung mga ibang shoes na Chinese basketball shoes ko na yun, pwede pamporma talaga. So overall, kung basketball lang hanap nyo, okay siya. Siguro I'd rate it a 7 out of 10. Pero ibang shoes ko kasi ginagamit ko rin pamporma. So may multi-use din. No? So if I'm not playing basketball, I can also use it for going out or go to the mall. So yun ang rating natin for this Adidas Dame Certified 2.0.